bilisan niyo ang kilos. Ayoko nang tatamad-tamad. Kung hindi kayo kikilos, wala kayong kakainin. Magtrabaho kayo nang may ambag naman kayo sa bahay na to. Oh, ayan. Linisin niyo yan Pakintabi niyo yung sahig. Ate, pagod na ako. Ang sakit-sakit na ng kamay ko sa paglalampaso ng sahig. Tama na yan, Adong. Bakit mo pinapatigil ang kapatid mo? Wala kayong karapatang alilain kami. Lalo ng kapatid ko. Ang liit-liit niya pa. Tapos pinaglalampaso niya ng buong sahig. Nung buhay pa si Mama, hindi niya pinapagawa sa amin to. Noon yun. Pues ngayon wala na siya. Ako na ang bagong asawa ng papa niyo. Kaya ako ang masusunod. At walang pwedeng pumali ng utos ko kung ayaw niyong matikman ang galit ko. Hindi ka namin ina. Hindi ikaw ang nagpalaki sa akin. Kaya wala kang karapatang alilain kami. Abat! Aray! Ang buko! Nasasaktan Ano ngayon, ako. ha? Aray! Ano ba? Tama na po! Aray! Huwag siyang sasaktan ng ate ko! Huwag kang makialam kung ayaw mo madamay dito! Bitawan mo ang buko! Ano ba? Aray! Hindi ko to bibitawan! Hanggang hindi ka nagtatanda? Ano ha? Papalag ka na sa akin? Aray ko! Ilabas mo yung tapang mo kung kaya mo ko. Kung ayaw mong ingud-ngud ka yung pagmumukha mo sa simento! Abrating ko rin yung buhok mo! Aray ko! Hayop ka talagang maldita ka! Kayong maldito! Wala kayong karapatang alipin kami! Iwan mo ang buhok ko! Kung hindi! Kung hindi ano? Ha? Ano? Aray! Ano nangyayari dito? Manuel! Manuel, tulungan mo ako! Bitawan mo siya, Laila! Manuel! Ako na nga yung nagluto. Ako na yung naglinis, naglampaso. Nagpapatulong lang naman ako sa kanya para matapos na yung paglalampaso. Pero, sinabunutan niya ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Parang ayaw niya talaga sa akin. Uuwi na lang kaya ako sa amin, Manuel. Hindi ka aalis. Dito ka lang. At ikaw naman, Laila. Ano bang problema mo? Bakit nagiging bayolente ka? Bakit nagagawa mong saktan ng tita mo? Bakit hindi niyo matanggap na siya na ang papalit sa nanay niyo? Matagal na siyang patay. Hindi pwedeng mag-isa lang ako sa buhay. May mga kailangan din ako sa buhay na hindi kayang ibigay ng nanay niyo. At ang tita Moira niyo ang nakapagbibigay sa akin nun. Isa pa, sa susunod na buwan, aalis ako. Babalik na ako sa abroad. Kailangan nyo nang makakasama nang magbabantay sa inyo. Inaalila niya kami. Lalo na si Hindi Adong. totoo yan! Sinasanay ko lang ang kapatid mo sa gawaing bahay. Para naman pag lumaki siya, magiging kapaki-pakinabang siya. Pero hindi ko naman siya pinipilit. Diba, Adong? Sinungaling! Tama na, Laila! Tigilan mo ang pagsagot-sagot! At ikaw, Adong, huwag ka nang sumunod sa ate mo kung ayaw mong mapalo pa! Simula ngayon, makikinig kayo kay Moira. Siya ang ina ninyo ngayon, sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi ko naman hinihingi ang sobra, Manuel. Respeto lang. Pero kung ayaw nila, paano pa ako makisama? Alam ko na hindi ko matutumbasan ang pagiging ina ni Mercedes sa inyo. Pero sinisikap ko naman na makipag-ayos sa inyo. Konting respeto lang sana sa akin. Ngiting aso si Moira habang nakayakap kay Manuel. Pilit namang nakangiti habang nakatitig kay Laila. Tusong ngiti na hindi nakikita ni Manuel. Pero ramdam na ramdam ni Laila. Ikinuyom na lamang nito ang kanyang palad habang papasok sina Manuel at Moira sa silid nito. Habang sila naman na magkapatid ay luhaan na nagtungo sa kanilang silid. Paniwalang paniwala naman si Manuel na totoo ang ugaling ipinapakita ng babaeng kinakasama. Kaya nagbubulag-bulagan siya
hindi nakikita ang totoong nangyayari dahil sa mapanlilang na tactics ng dalaga. Kinaumagahan, naisipang dalawin ng magkapatid ang puntod ng kanilang ina. Sakto namang nagawi doon ang isang albularyo. Ate, kung may lang sana si Mama, no? Hindi niya papayagang pahirapan tayo ng ganito. Oo nga. Mama, kung nakikita mo lang kami, kung naririnig mo lang kami, sana hindi nangyari to. Ibang-iba na si Papa simula nung nawala ka. Nabilog ng ulo niya ni Moira. Akala ko pa noon mabait mo siyang kaibigan. Pero ngayon, parang may 10 sungay siya sa sama ng ugali niya. Ate, may tao. Huwag kang matakot. Umaga naman eh. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Ang albularyo ng baryo. Payat at mahaba ang buhok. Dala-dala ang kanyang baston. Napahawak naman si Adong sa ate niya at takot na takot sa itsura ng matanda. Huwag kayong matakot. Hindi ako masamang tao. Kilala ako sa baryong ito bilang isang albularyo. Kakampi ako ng mga biktima ng kadiliman. Anong ginagawa niyo dito? Dinadalaw ko lang ang apo ko. Bukas sana ang unang buwan ng kanyang kamatayan. Kaso maraming customer bukas kaya inuna ko na ngayon. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Dinadalaw lang po namin ang nanay namin. Mabuti naman dinadalaw mo siya. Alam ko naman na wala na siya dito. Pero namimiss lang kasi namin siya. Kawawang mga kaluluwang ligaw na inaapil ng mga mapansamantalang tao. May alam po kayo sa mga nangyayari sa amin? Kapag nagka-oras kayo, puntahan niyo ako. Matutulungan ko kayo sa problema niyo. Talaga po? Oo. Marami akong alam at marami akong magagawa para maibsan ang kalungkutan ninyo sa inyong ina. Matutulungan ko kayo sa problema ninyo. Mauna na ako. Ate, naniniwala ka ba sa kanya? Hindi ko alam, Adong. Ano yung ibig niya sabihin? Paano kaya niya tayo matutulungan? Wala namang mawawala kung susubukan natin. Kaya lang, nakatatakot yung itsura niya. Ang haba ng balbas niya. Parang ang tanda-tanda niya na, tsaka iba yung amoy niya. Adong, hindi nakikita sa panlabas nanyo ang laman ng puso. Kundi, kung paano siya magsalita at kumilos. Doon napapatunayan kung anong uri ng pagkatao meron siya. Kung babaliwalain tayo ni Papa, wala tayong ibang pagpipilian, kundi yung lumapit sa kanya. Kinakabahan man dahil sa murang edad ay naulila na sa kanilang ina. Pakiramdam nila ay wala silang kakampi ng mga oras na yun. Kaya ang sinabi ng matanda ang nagsilbi nilang pag-asa. Bagaman hindi nila maunawaan ang sinasabi nito. Pero sa puso ni Laila, gusto niyang puntahan ang bahay ng matanda. Kahit nabantog sa kanilang lugar ang kwento-kwentuhan tungkol sa matanda.
Sa kabila ng takot ni Adong sa itsura nito, pero nakita nito ng dalagita ng kakaibang tapang sa paraan ng pagsasalita nito. Pagkatapos noon, dumiretso na sila sa kanila. Naabutan nilang wala ang kanilang ama dahil abala ito sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa pangingibang bansa. Saan kayo galing? Dinalaw po namin yung puntod ng nanay O namin. bakit? Pag dumalaw ba kayo doon, mabubuhay pang ina niyong matagal ng patay? Sana nga po mabuhay talaga siya para ipagtanggol niya kami. Ay, naku, kaartehan ninyo. Kahit ilang beses pa kayo magpabalik-balik sa sementeryo at ilang kandila pang itirik ninyo, hindi na mabubuhay ang ina niyo. Ang patay, hindi na kailanman mabubuhay. Wala na kayong pakialam kung araw-araw man naming dalawin ang nanay namin. Hindi mo na problema At yun. talagang wala akong pakialam. Pero ngayon, may pakialam ako sa inyo. Ikaw, Adong, mag-igib ka ng tubig mula sa poso. Maliligo ako. Bakit mo yung utos sa kapatid ko? Ay, di ko mag-igib! Kung ayaw mong inuutos ko yun sa kapatid mo. Mag-igib kang mag-isa mo. Talagang matapang ka na. Abot ka lang sa amin. Kaya wala kang karapatang alilain kami. Kinakalaban mo ba talaga ako, ha? Pwes, sige. Tingnan natin kung makakakain kayo ngayong tanghali. Hindi kayo kakain hanggat hindi nyo ako sinusunod. Ate, mag-iigib na lang ako. Kaya ko naman kahit kalating timba lang. Hindi, Adong. Ang liit-liit mo pa para mag-igib. O sige, tingnan natin kung anong gagawin sa inyo ng papa nyo. Binibilog mong ulo ni Papa. Wala ka nang magagawa. Patay na patay sa akin ang papa mo. Kaya gagawin niya ang lahat. Huwag lang akong mawala sa kanya. Malalaman din ni Papa kung ano talagang totoong ugali mo. Hindi niya malalaman kasi ako ang pinaniniwalaan niya. Kaya kayo, humanda kayo. Oras na umalis siya, ipapakita ko sa inyo kung anong sungay meron ako. Lalo ko kayong pahihirapan. Oras na umalis na siya. O ano? Hindi niyo gagawin ang sinasabi ko? Nasa akin ang pera at pagkain natin ngayong araw. Manigas kayo dyan. Hindi ko ibibigay to hanggat hindi niyo ako sinusunod. Ikaw, Adong, kung ayaw mong magutom, ipag-igib mo ko. At ikaw naman malditang babae ka, ipaglaba mo ko ng damit. Dahil bukas, aalis ako. Wala nang nagawa ang magkapatid kundi ang sumunod na lamang sa ipinag-uutos ng kanilang madrasta. Si Adong, bagamat bata pa'y napilitang mag-igib, wag lang magutom ng araw na yun. Si Laila naman, nagpupuyos ang damdamin habang ginagawa ang paglalaban ng mga damit ng kanilang madrasta. Habang pinipigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Sa bawat pagbatak ng kanyang luha at pawis, ramdam nila ang bigat ng kanilang nararamdaman sa pang-aalipusta ng kanilang madrasta. Habang si Moira naman, nakaupo lang at nanunood ng TV. Nakataas ang mga paa at nakangisi ng tuso. Pinagmamasdan ang dalawa na alipin sa kanilang sariling tahanan. Sa kanyang ngiti, alam niyang hawak niya ang ama ng mga bata. Dahil bulag ito sa katotohanan ng taktika niya, maya-maya pa'y Laila! Laila! Ano tong ginawa mo sa damit ko? Isusuot ko yan sa party mamayang gabi. Bakit ginamitan mo ng sunrock yan? Sinadya mo to, no? Kaya kumupas ang kulay ng damit ko. Puisit ka talaga! Nilabhan ko na nga magrereklamo ka pa. Marumi kasi eh. Kasing dumi ng utak mo kaya nilagyan ko niyan.
Dapat pala gumamit ka niya ng matanggal ang maitim mong bugdil. Walang hiya ka talaga? Sinira mong isusuot ko? Paano ako haharap mamayang gabi sa mga kaibigan ko, ha? Ha? Mapapatid kita! Papatayin kita, Tawan mo ko! Hoy, si Manuel, ilulublob ko ang sarili ko sa palanggana. Anong nangyayari sa inyo? Parang awa mo na, Layla! Huwag mo kong ilublob! Layla! Manuel! Tingnan mo! Si Layla! Sinasaktan ako! Isinubsob niya ako sa palanggana! Manuel! Hindi ko na kaya ang pinagagagawa niya sa akin! Hindi na ako tatagal dito! Hindi na talaga! Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Masyado kang na-spoil ng mama mo. Kaya ka lumaking matigas ang ulo. Huwag na huwag niyang idadamay dito si Mama! Pinalaki niya kami ng maayos! Kung lumaki ka ng maayos, sana marunong kang rumispeto sa nakatatanda sa'yo. Kung karespeto siya! Manuel! Hindi niya talaga ako tanggap! Kaya namin ang sarili namin ni Adong kahit wala siya. Hindi niyo alam ang ginagawa niya sa akin kapag wala ka. Yung nandito ka nga lang, inaalila niya kaming patalikod. Hindi totoo yan! Hindi totoo Papa, yan! paano kung wala na kayo? Kung nasa ibang bansa na kayo? Ako ang masusunod. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa tita Moira mo. Mula nang mawala ang nanay mo, siya na ang umalalay sa akin. Nakita ko ang kabutihan sa kanyang puso. Manuel! Siya na lang ang nagtsatsaga sa inyo. Manong suklian mo ng kabutihan ang ginagawa niya sa inyo? Inaalila niya kami, Papa! Hindi yan ang naabutan ko! Ikaw ang umaalila sa kanya. Ngayon, inilulublob mo pa siya sa palanggana? Tanda ng kawalan mo ng paggalang sa kanya! Ayusin mo ang sarili mo! Ayusin mo ang buhay mo! Kung ayaw mong patigilin kita sa pag-aaral! Grabe ka na pa! Pati pag-aaral ko handa mong putulin! Alang-alang sa kasinungalingan ng babaeng yan! Lahat ng sinasabi't pinapakita niya sa inyo, Papa! Kabaliktaran ang ginagawa niya sa amin! Hindi ganun! Hindi ganun! Talagang bastos ka, Layla, ha? Sumurobra ka na! Manuel! Huwag mo namang sasaktan si Layla. Kawawa naman siya. Siguro, hindi niya lang talaga ako kayang tanggapin. Kaya ganun. Hindi, Moira! Sumusobra na si Layla! Paano kung hindi ko kayo naabutan? Marahil ay nalunod ka na riyan sa palanggana! Kaya, Layla, parurusahan kita! Papa naman! Pinipilag ng babaeng yan ang ulo mo! Bakit mas pinipili mong kampihan ng babaeng yan kesa sa amin ang anak mo? Mabait ang tita Moira mo! Huwag mo na akong pandaran ng pagiging spoiled mo! Hala! Pumasok ka sa loob! Huwag kang lalabas ng kwarto mo hanggat hindi ko sinasabi! Hindi na kita kilala, Papa! Wala nang mas importante sa'yo kundi ang mapagkunwaring babaeng yan! Layla! Yung ugali mo talagang ayusin mo! Manuel, hindi talaga ako magawang tanggapin ng mga anak mo. Mas mabuti talaga siguro. Itigil na lang natin tong relasyong ito. Moira, huwag ka naman ganyan. Pasensya ka na dahil sa ugali ni Layla. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Lalo na ngayon na paalis na ako. Papuntang abroad. Aalis na siya. Malapit ko nang makamta ng limpak-limpak na slapi. Moira, natigilan ka yata. Ha? Oh, bakit naman umiyak ka ulit? Kasi naman, Manuel, mamimiss kita. Kailan ba ang alis mo? May petsa na ba? Sa makalawa ng alis ko. Kaya huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Layla para maayos natin ang gusot sa pagitan ninyong dalawa.
Manuel, sinusubukan ko naman eh. Sinusubukan ko talaga. Pero sadyang ayaw talaga sa akin ng mga anak mo. Galit sila dahil nag-asawa ka ulit. Pinaliwanag ko na sa kanila ang dahilan kung bakit nag-asawa ako ulit, Moira. Alam kong hindi mo pababayaan ang mga anak ko. Nakita ko kung paano mo silang alagaan noong nabubuhay pa ang kanilang ina. Matali kami magkaibigan ni Mercedes. Kaya kung anong mahalaga sa kanya, mas mahalaga rin sa akin. Moira, maraming salamat. Ngiting asong yumakap si Moira kay Manuel habang si Manuel naman kontento at masaya sa pag-aakalang mahal nga ni Moira ang mga anak niya. Lingid sa kanyang kaalaman, inaapi ito ng babae, si Adong at si Laila. Pero dahil sa pagiging plastic at pagiging manipulative na gawain ni Moira, mas pinapanigan ni Manuel ang babae. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating na ang pagkakataon ng pag-alis ni Manuel patungong abroad. Bago umalis, kinausap niya ang kanyang mga anak na sina Laila at Adong. 2 taon ang kontrata niya, kaya ipinagkatiwala niya ang dalawa kay Moira, ang bagong asawa niya. Si Moira ang mag-aalaga sa kanila at magbabudget ng lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi pumayag si Laila. Ayaw niyang tanggapin na si Moira bilang madrasta. Nagalit si Manuel, pinagalitan si Laila dahil sa pagiging bastos nito. Umiyak na lamang si Moira na pakunwari. Nagpakita ng kaawa-awa sa huli. Naiwan ang magkapatid kay Moira. Pagkaalis ni Manuel, biglang nag-iba si Moira. Tinawag niya mga alipin ang magkapatid. Inutusan sila maglinis. Nagsimula sa pang-aabuso, sinasaktan, sinasabunutan at pinahihirapan ang dalawa. Tinakpan niya ang kanyang ginagawa sa pamamagitan ng pag-aarte sa harap ng mga kapitbahay na naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Ginawa ni Moirang basagin ang family picture na itinatago sa kahon, ang lahat ng gamit ng yumaong ina nila. Sinira niya ang reputasyon ng magkapatid sa baryo, kaya walang naniniwala sa kanila. Ginastos niya rin ang pera para sa tuition ni Laila, kaya hindi ito nakapag-exam. Makalipas pa ang mga araw, patuloy pa ang kalbaryo ng magkapatid habang nag-i-enjoy si Moira sa bahay, umiinom kasama ang mga kapitbahay, kumakanta sa karaoke, habang ang dalawang bata naman ay walang magawa kundi tiisin ang lahat ng pang-aapi. Napaka-peke talaga ng babaeng to. Nilulusto yung perang iniwan sa kanya ni Papa. Pati ang pang tuition ko. Kinasta niya. Totoo, ate. Paano ka niyan? Di ba, kapag hindi ka makapagbayad ng tuition fee mo, hindi ka na makakapag-exam at hindi ka na makakapasok. Kailangan ko makausap si Papa. Manghihiram ako ng cellphone kay Dali. Imi-message ko si Papa sa Facebook. Sige, ate. Sabihin mo kay Papa lahat ng ginagawa ni Moira. Sige, humanda ka sa akin, babae ka. Habang abala sa kasiyahan si Moira at ang mga kainuman nito, tumalili si Laila at Adong na pumunta sila sa bahay ng kanyang kaklasing si Dali. Doon ay naghiram siya ng cellphone. Sinubukang tawagan ang account ng Facebook ni Manuel pero hindi niya ito makontak. Iniwanan niya na lamang ito ng mensahe sa Messenger hinggil sa nangyayari. Kampante si Laila, natatawag ang kanyang ama't kakausapin siya, kaya napanatag na ang kanyang isipan. Na umuwi sa kanilang bahay kasama si Adong, hindi na nila pinansin ang nagkakasiyahang sila Moira. Pumanik na lamang sila sa kanilang kwarto
nang hindi napapansin ng mga ito. Samantala, kinaumagahan, nagising si Moira sa tunog ng kanyang cellphone. May tumatawag sa messenger niya. Padaskol niya itong kinuha, pero nang makita si Manuel ang tumatawag, kaagad siyang nagpanggap na masaya. Hello? Manuel? Mahal, mabuti naman tumawag ka. Kumusta ka dyan sa abroad? Maayos naman ako dito, Moira. Kayo dyan, kumusta ang mga bata? Maayos naman sila. Kahit madalas sinasagot-sagot pa rin ako ni Laila. Ano? Hindi pa rin pala siya nagbabago ng pakikitungo sa'yo. Bastos talaga ang batang yan. Hayaan mo na, Manuel. Teenager na kasi. Madalas talaga sa ganyang edad, sila yung nagre-rebelde. Lalo na't kamamatay lang ng kanilang ina. Hindi rason yan para umasta siya ng ganyan. Siya nga pala. Nag-chat sa akin si Laila. Ano? Paano niya nagawa yun? Wala naman siyang cellphone. Kasi di ba nga binawi mo ang cellphone niya bilang parusa? Moira, relax. Bakit bigla tumaas yata yung boses mo? Ayos ka lang ba? Oo naman, Manuel. Mahal, medyo nabigla lang ako. Puisit ka talaga, Leila. Sinusubukan mo talaga akong maldita ka. Nanghiram yata siya ng cellphone sa kaibigan niya. Hindi ko alam. Anong sinabi niya? Kailangan niya raw ng pera dahil hindi siya pinag-exam kahapon. Dahil hindi pa raw bayan ang tuition niya this semester. Yan nga rin ang dahilan kung bakit ako tumawag sa'yo, Moira. Ha? Diba? Binigyan kita ng pera bago ko umalis. Kasama doon ang tuition ni Laila. Moira? Moira? Ayos ka na mamahal? Manuel, kasi Kasi ano? Sabihin mo. si Laila kasi kinuha niya sa akin yung pera. Sabi niya, siya na daw ang magbabayad. Ayoko pa nga sanang ibigay sa kanya, kaya lang nagalit siya sa akin eh. Pinagbababato niya ako. Alam mo ba yun? Binato niya ako ng mansanas. Nakita pa yun ni Donegla kahit itanong mo pa sa kanya. Ano? Sumusobra na talaga yung batang yan. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Kung ganun, siya lang rin naman palang lumustay ng pera. Parang ganun na nga, Manuel. Pero huwag mo nang isipin yun. Gagamitin ko na lang yung pera na budget para sa grocery namin. Hindi. Huwag mong gastusin yan. Ibigay mo kay Laila ang cellphone at kakausapin ko siya. Ha? Pero, Manuel, baka magkasagutan na naman kayo mag-ama. Ayokong lumala pang hindi niyo pagkakaunawaan sa pagitan ninyong dalawa. Ibigay mo sa kanya, Moira. Ama niya ako. Kaya ako magdidisiplina sa kanya. Sige, Manuel. Pupuntahan ko lang siya sa kwarto niya. Kausapin mo siya habang naghahanda ako ng almusal namin. Sige, Moira. Mahal, pasensya ka na sa mga anak ko. Walang ano man yun, Manuel. Sabi ko naman sa'yo, ituturing ko silang parang mga anak ko na rin. Dahil ang mahal mo, mahal ko na rin. Busangot ang mukha ni Moira habang kinakatok ang kwarto ni Laila. Nang pagbuksan siya ng dalagita, kaagad niya itong pinandilatan bago inabot ang cellphone. Nagtataka man si Laila pero nang makita sa screen ang mukha ng ama, kaagad na nagliwanag ang kanyang aura. Kinuha niya agad ang cellphone. Kaagad na kinausap ang ama. Pa, mabuti naman po tumawag ka. Nabasa niyo po ba yung chat ko sa'yo? Oo, nabasa ko na. Pa, totoo po lahat ng sinabi ko.
Hindi po binayaran ni Tita Moira ang tuition fee ko. Kaya hindi po ako nakapag-exam. Paano niya babayaran? Gayong kinuha mo sa kanya ang pera at nilustay mo. Ano ho? Papa, hindi po totoo yan. Wala ho akong kinukuha pera sa kanya. Kahit nga po allowance at pamasahe, hindi niya kami binibigyan. Naglalakad nga po kami ni Adong mula dito sa bahay hanggang sa school. Ginagawa mo pa talagang sinungaling ang tita Moira mo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo, Laila. Noong una, iniintindi kita. Pero sumusobra ka na. Simula sa araw na to, wala ka nang makukuha kahit anong allowance mula sa akin. Titigil ka na rin muna sa pag-aaral nang magtanda ka. Pa, graduating na ako sa senior high. Bakit niyo naman gagawin sa akin to? Bakit ho ba mas pinaniniwalaan mong babaeng yun? Ilang beses ko na sinasabi sa'yo lahat. Lahat ng ipinapakita niyang kabaitan, lahat yun, Papa, hindi totoo. Tama na. Buo na ang pasya ko. Titigil ka sa pag-aaral mo bilang parusa mo. Tutulungan mo na lamang sa bahay si Moira. At hindi na kayo nahiya. Tanghali na kayong gumigising. Hindi niyo man lang siya tinutulungan sa mga gawaing bahay. Gusto mo po bang makita siya? Kung ano ba talagang ginagawa niya? Sige ho, ipapakita ko sa'yo. Pupuntahan ko siya sa kusina. Ipapakita ko sa'yong wala siyang ginagawa. Oh, Laila, tapos na ba kayo mag-usap ng papa mo? Halika, kumain na tayo. Tawagin mo na si Adong. Nasaan ang sinasabi mo, Laila? Hayan na't nakapagluto na ng itlog si Moira. Tama nga talaga ang tita Moira mo. Habang tumatagal, lumalaki kang sinungaling. Papa! Maniwala naman kayo sa akin, oh! Tama na! Ibigay mo na kay Moira ang cellphone. Ngayon din! Papa naman eh! Ibigay mo na sabi sa tita Moira mo ang cellphone. Walang nagawa si Laila kundi iabot kay Moira ang cellphone. Kitang-kita niya kung paano itong ngiting aso sa kanya. Malambing at sinasadyang iparinig sa kanya ni Moira kung paano nito binibilog ang ulo ng kanyang ama. Umiiyak sa galit si Laila, pero kahit anong gawin niya, hindi siya mapaniwalaan ng kanyang ama. Pagkatapos mag-usap ng dalawa nanlilisik ang mga mata ni Moira na hinarap siya. Gayon din ang ginawa pabalik ni Laila. Ang kapal ng mukha mong saksakin ako ng patalikod? Anong akala mo? Makakalusot ka? Akala mo paniniwalaan ka ng sarili mong ama? Ha? Oo! Dahil gagawin ko ang lahat. Maliwanagan lang si Papa na isa kang peke at mapangmanipula. Eh di good luck na lang sa'yo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi siya maniniwala sa'yo. Dahil sa tingin niya, isa kang rebelde, bastos at walang modong anak. Kawawa ka naman. Wala ka na ngang nanay, hindi ka pa mahal ng papa mo. Visit ka talagang babae ka. Kakarmahin ka rin. At pagbabayaran mo ang lahat ng ginagawa mong to. Karma? Patawa ka ba? Hindi ako naniniwala sa karma. Isa pa, sinong tutulong sa inyong magkapatid? Wala namang naniniwala sa inyo sa lugar na to. Lahat sila, ako ang pinaniniwalaan. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa lahat ng gusto ko at baka maawa pa ako sa'yo. Manigas ka. Dahil hindi ako susunod sa'yo. O ba't maldita ka talagang babae ka? Bumalik ka dito! Hoy! Laila! Bumalik ka dito! Ngunit kahit na anong galit pa ang pagtawag ni Moira, hindi na siya pinakinggan ni Laila. Pabalibag nitong isinara ang pinto habang akay-akay ang kapatid niyang si Atong. Samantala, naiwan namang nanggagalaiti sa galit si Moira. Sa matinding galit niya, ipinakain niya sa aso ang mga pagkaing niluto niya. Samantala, ang magkapatid na Laila at Adong naman, walang ibang napuntahan kundi ang puntod ng yumao nilang ina.
Sana buhay ka pa. Sana hindi kami naghihirap ng ganito ni Adong. Si Papa Ma, hindi siya naniniwala sa amin na yung Moirang yun isang masamang tao. Mas kinakampihan niyang babaeng yun, Mama. Mama, bumalik na po kayo. Sana mabuhay ka uli. Ipagtanggol mo kami. Mama. Saan tayo pupunta, ate? Wala naman tayong ibang mahinga ng tulong. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Adong. Nandito na naman kayo. Ha? Ate, yung matanda, naman uli siya dito. Nakakatakot talaga itsura niya. Tsaka yung amoy niya, kakaiba. Shh! Huwag kang maingay, Adong. Baka marinig ka niya. Dinadalaw niyo ang nanay niyo, ano? Opo. Kayo po. Bakit po kayo narito? Dinaanan ko lang ang pamangkin ko. May pasyente kasi ako malapit dito. Bakit kayo tumatangis na magkapatid? Inaapi po kami ng madrasa namin. Adong, huwag mo sasabihin sa kanyang problema natin. Ayos lang. Kabilugan na pala ng buwan mamayang gabi. Naglalaro ba kayo ng tagu-taguan kapag kabilugan ng buwan? Noon po, bakit ho? Wala naman. Naalala ko lang nung kabataan ko. Mahilig ako makipaglaro ng tagu-taguan. Lalo na kapag mapula ang buwan. Eclipse? Bahala ka kung anong isipin mo. Ano po ba talagang kailangan niyo sa amin? Katulad ng sinabi ko noon, magkagawa ko kayong tulungan. Anong klaseng tulong naman po? Kailangan ko pa bang i-describe ko anong klaseng tulong? Tulong na kailangan ninyo para makaganti kayo sa inyong madrasta. Kukulamin niyo po ba siya? Hindi. Hindi, Utoy. Hindi ako ang kakawa. Tinatakot mo po yata kami. Hindi ko kayo tinatakot. Ang iniaalok ko lamang ay tulong. Kung gusto ninyong bumalik kayo dito mamayang gabi. Isasagawa ko ang tulong na sinasabi ko. Ho? Nagkatinginan ang magkapatid bago ibalik ang kanilang paningin sa matandang albularyong si Selmo. Hindi nila alam kung anong tulong na sinasabi nito, kung bakit kailangan nilang bumalik sa puntod ng kanilang ina. Matagal nang pinag-isipan ni Laila ang lahat, pero naisip niya rin na wala silang ibang mahihinga ng tulong, lalo pat halos lahat ng tao, pati ang kanilang amay, hindi naniniwala sa kanilang magkapatid. Kaya naman, pagsapit ng 7:00 ng gabi, binagtas ng magkapatid ang daan gamit ang isang sulo sa kanilang tanglaw sa madilim na daan patungo sa puntod ng kanilang ina. Ate, nakakatakot naman dito. Bakit tayo pumunta dito? Baka mamaya may aswang. Shh! Huwag kang maingay. Isa pa, huwag kang matakot. Dito nakalibing si Mama. Babantayan niya tayo. Pero, baka kasi kung...
dumating kayo! Ah! Ate! Aswang! Adong, ano ka ba? Si Mang Selmo lang yan. Mukha kasi siyang aswang eh. Ang haba-haba kasi ng balbas yun tapos ang itim ng ngipin niya ate. Ano ka ba, Adong? Huwag kang matakot, Adong. Narito ako para tulungan kayong magkapatid. Gusto niyo bang umpisahan na natin? Anong klaseng tulong ho bang gagawin nyo? At bakit kailangan dito pa talaga sa puntod ni Mama magkikita? Katulad ng sinasabi ko, tutulungan ko kayo. Ibababa ko lang pala ang bag ko. Ayan. Ate, may nilalabas siyang mas maitim na kandila. Galing sa loob ng bag niya. Para po sa ng mga itim na kandilang yan, Mang Selmo. Bebenta ko. Gusto mo? Gagamitin ko ito sa aking pagdarasal. Adong, tulungan mo nga ako magsindi ng kandila. Po, bilisan mo! Adong, sige na. Tulungan mo na. Sige po. At ikaw naman, Laila. Tulungan mo kong gumuhit ng bilog sa paligid ng puntod ng iyong ina. Opo, Mang Selmo. Nanginginig ang mga kamay ni Laila na tinutulungan ang matandang si Selmo na gumuhit ng kulay itim na bilog sa puntod ng kanilang ina. Si Adong naman, pinalilibutan ng itim na kandila ang puntod. Hindi alam ni Laila kung ano ang kanilang ginagawa o kung bakit sila pumayag sa kagustuhan ng matandang albularyo. Kinatatakutan ng iba sa kanila si Selmo dahil maraming nagsasabing alagad daw ito ng dilim. Marunong daw itong manggamot o mangkulam. Hindi naman iyon lubos na maunawaan ng magkapatid na Laila at Adong. Matapos ang kanilang ginagawa ay umupo na sa gitna ng malaking bilog si Selmo na napalilibutan ng kandila. Saka ito tumingala sa malaki at bilog na buwan. Nagsimulang magdasal nang hindi nila maunawaan. Bawat bigkas dito ng mga salitay nananayo ang kanilang mga balahibo. Ate, ang lakas ng kulog at kidlat. Oratia breves ad amalanheg. Sabluna et vento, aferio portam, sangue estere, evanescat anima, umbra, fraeteri turum, udi bachiamin, amalanheg, rede in corpus tuum, et esto creatura noctis. Ate, kumidlat uli. Natatakot na ako. Yung puntod ni Mama, binabalot ng maitim na usok. At si Mang Selmo, nakatingala lang siya sa buwan. Mang Selmo, ano po bang nangyayari? Bakit may lumalabas na itim na usok? Mang Selmo! Umuwi na kayo. Naibigay ko na sa inyo ang tulong na sinasabi niyo. Ano ho? Nasaan ho yung tulong na sinasabi mo? At ano po ang ginawa mo sa puntod ng mama namin? Huwag na kayong magtanong pa. Umuwi na kayo bago kayo abutan ng ulan sa daan. Ate, umalis na tayo. Natatakot na talaga ako sa kanya. Baka mamaya mag-transform siya at mag-iasawang siya. Litong-lito si Laila pero sa huli sinunod niya ang gusto ni Adong na umalis sa puntod ng kanilang ina. Habang binabagtas nila ang madilim na daan, naguguluhan si Laila. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ng matandang albularyo o kung ano ang dasal nito sa puntod ng kanilang ina. Nang makarating sila sa bahay nila,
bukas pa ang ilaw. Sumenya siya kay Adong na huwag maingay. Sa likod lamang sila dadaan upang hindi sila makita ni Moira. Samantalang si Moira naman abala sa panunood ng TV. Sa sala, hindi niya napansin ang pagpasok ng magkapatid sa likod ng bahay. Nakakainis naman tong pinapanood ko eh. Teka nga, ang mabuti pa, pumunta ako sa tindahan ni Donekla at bibili ako ng sitsiriya. Ay, buisit kasi magkapatid na yun eh. Niliyasan ba naman ako? Ang lalakas ng loob. Pwes, alam kong hindi magtatagal. Babalik din sila dito sa bahay. Sinasabi ko na nga ba eh, babalik din kayo. At ang kakapal ng mukha nyo, may gana pa kayong kalampagin ng pinto. Hoy! Tumigil nga kayo! Balak nyo bang sirain yung pinto, ha? Oh, sandali, sabi! O, ayan! Bukas na! Ang kakapal talaga ng mukha nyo magkapatid kayo, no? Ano ba yan? Bakit ang baho? Parang patay na. Hindi! Totoo ba itong nakikita ko? Mercedes! Ikaw ba yan? Paano? Patay ka na! Nagnas na yung kamay niya! Pipilit niya akong... Tulong! Tulong! May multo! May multo! Tulong! Hindi! Tatakbo ko! Huwag kang papasok dito! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Minumulto ako ni Mercedes! Tulong! Tulong! Ate, ano nangyayari? Adong, tulungan mo ako! Ang nanay niyo! Naririto ang nanay niyo! Gusto niya akong patayin! Ano nangyayari dito, Adong? Ate, sa may pinto! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kang lalapit! Putay ka na! Bakit nabuhay ka ulit? Paano? Naagnas na ang katawan mo! Hindi! Huwag! Mama! Paano? Ate, mukha siya si Mama pero naagnas yung katawan niya. Namumula ang mga mata niya. Sinusugon niya si Tita Moira. Tulungan niyo ako! Adong! Si Mama mo! Si Marcelmo, siya may gawa nito. Tulungan niyo Nabuhay ako, si Mama. dalawa! Huwag kayong tumunganga dyan! Tulungan niyo ako! Pagpapali si Tita Moira. Sinusundan siya ni Mama. Puntahan natin ang punto ni Mama! Ngayon din! Pero ate, baka mamaya hindi lang si Mama ang nabuhay ng bangkay. Baka marami sila. Oh, Diyos ko! Anong ginawa ni Mang Selmo? Bakit nangyari to? Hindi kaya totoo yung sabi ng mga tao na alagad ng dilim si Mang Selmo. Hindi ko alam, Adong. Hindi ko alam. Takot na takot ang magkapatid na Adong at Laila. Hindi nila akalain na makikita nilang muli ang kanilang ina sa ganoong kalagayan. Para itong buhay, pero patay na namumula ang mga mata, naaagnas ang mga balat, nalalagas rin ang mga buhok nito, at halos kita na ang buto nito sa mukha. At ng iba pang parte ng katawan nito, nanginginig sa takot ang magkapatid at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hindi rin nila alam kung nasaan si Moira, kung buhay pa ba ito. Kinabukasan,
Pinilit ni Laila at ni Adong na puntahan ang puntod ng kanilang ina upang tingnan kung naroon pa ba ang bangkay ng kanilang ina. Ate, nasa labas na yung kabaong ni Mama. Wala nang laman. Diyos ko, Adong, ibig sabihin, si Mama nga nakita natin kagabi. Yung humahabol kay Moira. Kailangan nating mahanap si Mang Selmo. Kailangan malaman natin kung anong ginawa niya. Punta natin siya sa bahay niya. Oo, Adong. Wala tayong ibang pagpipilian. Dapat malaman natin kung anong ginawa niya at kung paano niyang nabuhay ulit si Mama. Pero ate, pwede namang daan-daan ka magsalita. Kailangan natin magmadali, Adong. Katulad ng kanilang napag-usapan, tinuho nila ang sinasabing bahay ni Selmo pero hindi nila ito naabutan dahil sa takot. Umalis din sila kaagad. Umuwi sila sa kanilang bahay pero naabutan nila ang maraming nagkukumpulang mga tao sa harap ng kanilang tarangkahan nang makita sila ng isa sa mga tsismosa. Partikular na si Donekla ay kaagad sila nitong nilapitan at kinausap. Hoy, mabuti naman umina kayo. Kawawa naman ang madrasa niyo. Bakit ho? Ano hong nangyari sa kanya? Ayun, nasa bahay ni Kapitan at nag-iiyak sa takot. Kagabi raw sinugo daw siya ni Mama niyo. Ho? Totoo ba yun, Laila? Totoo ba naging isang amalanhig ang nanay mo? Amalanhig po? Amalanhig? Yung bang patay na pero nabuhay at naging aswang? Ang tawag sa mga ganun ay amalanhig. Hindi po aswang ang mama namin. At higit ho sa lahat, hindi siya amalanhig. Pero may nakakita sa inyo na nagtungo raw kayo sa libingan ng inyong ina. At anong natuklasan nyo? Ha? Wala ho. Adong, halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Oo, ate. Wala ba kayong balak na puntahan ang madrasa nyo sa bahay ni Kapitan? Wala talaga kayong awa na magkapatid? Huwag niyo ho kaming pagsalitaan ng ganyan. Lalo't hindi niyo naman ho kilala kung anong klaseng ugali meron si Tita Moira. Ang bibilis niyong manghusga. Akala niyo naman kung sino kayong malilinis? Naturingan kayong matatanda. Pero wala naman kayong pinagkatandaan. Aba, ako matanda na? Hoy! 35 lang ako ah! Umalis na po kayo dito kung ayaw niyong ipabarangay ko kayong lahat. Napakachismosa niyo! Ay, ito kasi si Donekla. Ha? Ate-ate mo ah! Ay, halika na kasi umalis na tayo. Eh, di pa ako kontento eh. Wala pa ako nasasagap na chismis. Kailangan may sabihin ako sa mga kapitbahay natin, mga chismosa. Hindi pwedeng wala akong latest. Ha? Aalamin ko ang buong katotohanan. Umismid si Donekla at ang iba pa nitong mga kasamahan na tsismosa. Pumasok naman sa loob ng bahay ang magkapatid. Hindi alintana ang mga pasaring ni Donekla at ng mga kasamahan nito. Napaupo si Laila sa upuan ng kahoy, napahawak sa kanyang sentido. Gulong-gulo na siya sa mga nangyayari at kung paano nabuhay nga ang kanilang ina. Samantala, si Moira naman ay umiiyak habang kausap sa cellphone si Manuel. Manuel, totoong sinasabi ko. Hindi ako namamalikmata. Nabuhay si Mercedes. Moira, papaanong mabubuhay ang isang taong matagal ng patay? Imposible ang sinasabi mo. Hindi ko alam. Basta kagabi narinig ko, may kalabog sa pintuan. Akala ko yung dalawa na. Tapos nang binuksan ko yung pinto, bumungad sa akin si Mercedes. Para siyang naglalakad na bangkay, pero buhay. Para siyang zombie. Moira, baka guni-guni mo lang yan. Hindi. Nakita din siya ni Laila at ni Adong.
Pero hindi sila sinugod ni Mercedes. Tanging ako lang ang pinunteriya niya. Huminahon ka nga, Moira. Paano ko hihinahon? Nabuhay na yung dati mong asawa na parang hinahunting niya ako ngayon. Mabuti na lang, nakatakas ako kagabi at nakapunta ako dito sa bahay nila, Kapitan. Kakausapin ko si Laila. Itatanong ko sa kanya kung ano talagang nangyari. Baka kailangan lang nating padasalan ang punto ni Mercedes. Ibig mong sabihin, uuwi ako sa bahay mo? Moira, alangan naman dyan ka tumira sa bahay ni Kapitan. Natural, kailangan mong umuwi sa bahay. Nakakainis naman eh. May sa demonyo yata yung asawa mo eh. Bakit bigla-bigla na lang siyang nabubuhay? Ang sabi pa ng mga kapitbahay, isa na raw siyang amalanhig. Amalanhig? Oo, yung patay na nabuhay at naging isang aswang. Ang tawag doon, amalanhig. Katulad ng nangyari sa asawa mo. Matapos ang pag-uusap ni na Moira at Manuel, walang nagawa ang babae kundi ang bumalik sa kanilang bahay. Natatakot man ay wala siyang pagpipilian. Pagkarating niya sa bahay, naabutan niya ang magkapatid na Laila at Adong. Kumakain ng mga ito ng tanghalian at mas lalo pang nagpainit sa ulo ni Moira. Ang kakapal ng pagmumukha niyo, no? Samantalang ako, munti ka na ako mamatay kagabi. Tapos kayo heto, pakain-kain lang. Buhay ka pa pala. Abat maldita ka talaga, no? May alam ba kayo kung bakit nabuhay ang inuuod niyong ina, ha? Alam niyo ba yon? Wala kaming alam. At huwag mo nga kaming dinuduro. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Umalis ka nga dyan! Wala kayong karapatan na kumain! Bakit mo tinapon ang pagkain sa mesa? Oy, dapat lang yan. Dahil mga peste kayo, wala kayong karapatang kumain sa pamamahay na to. Pera ni Papang pinampili sa mga pagkain na yan. Wala kang karapatang pagdamutan kami dahil mga anak niya kami. Ako ang asawa niya. At ako ang masusunod. Kaya umalis kayo dyan, ha? Ikaw, Adong, linisin mo yung mga nagkalat na kanin at ulam sa sahig. Bilis! Huwag mo siyang susundin, Adong. Siyang nagkalat, kaya siya dapat ang maglinis. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Hindi ka nga rito. Ano? Bitawan mo ako! Bahay ka! Wala ka na talagang ginawa. Lumalaban ka talaga, ha? Huli ka rin! Aray! Ano ba? Bitawan mo ako! Wala ka talagang ginawa kundi saktan kaming magkapatid. Napakamatita mo talaga, ha? At lumalaban ka pa! Hindi ako magpapaapi sa'yo! Lumayas kayo rito! Hilisan niyo! Huli ka rito! Bitiwan mo ang ko! Lumayas ka rito! Bitiwan mo ang Hoy, ko, Moira! Magsama kayong magkapatid! Mga peste kayo sa buhay ko! Hinila ni Moira si Laila palabas ng bahay. Kasunod naman itong umiiyak si Atong. Wala nang pakialam si Moira kung makita man siya ng kanilang mga kapitbahay. Labis ang galit niya. Hindi niya nagawang makontrol ang kanyang sarili. Pagkatapos noon, isinarado niya ang pintuan ng bahay. Naiwan ang magkapatid sa labas. Sa labis na galit ni Moira, pansamantala niyang nakalimutan ang tungkol sa amalanhig na si Mercedes hanggang sumapit ang gabi. Kasalukuyang kumakain ng hapunan si Moira. Nang dumating si Donekla, doon ay nag-usap sila tungkol sa magkapatid na Adong at Laila. Nang bigla namang bumukas, nang napakalakas ang pinto. Diyos ko, bigla na lang bumakas ang pinto! Diyos ko! Mercedes! Narito siya ulit! Hindi niyo talaga ako titigilan! Moira! Amalanhig! Amalanhig! Tumakbo na tayo! Humingi tayo ng tulong! Teka nga! Saan tayo hihingi ng tulong? Hindi ko rin alam. Basta tumakbo na tayo.
Ayan na siya't pamalapit na siya na palapit sa atin! Lumayo ka sa akin, Mercedes! Hindi ako natatakot sa'yo. Patay ka na! Lumayo ka sa aking aswang ka! Tinamaan niyo ako! Tinabahan ka nga! Kitang-kita! Donekla! Huwag mo akong iwan dito! Tulungan mo ako! Hindi! Iwan mo ako, Mercedes! Huwag mo akong hilahin! Saan mo ko dadalhin? Tulong! Hinihila niya ako! Ang lakas niya! Hindi ko kayang kumula sa kanya! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Mercedes! Kung dahil ito sa pang-aapi ko sa mga anak mo, patawarin mo na ako! Maawa ka sa akin! Tulong! Patuloy ang paghingi ng tulong ni Moira, pero parang bingi ang mga tao sa paligid. Tila ba walang nakaririnig ng mga sigaw nito. Samantala, si Donekla naman ay tumakbo sa bahay ni Kapitan. Doon niya sinabi ang nangyaring panunugod ng amalanhig na si Mercedes. Hindi kaagad naniwala ang Kapitan at ng iba pang mga tanod, lalo na't kilalang mahilig gumawa ng kwento ang babae. Pero nang makita nila ang pagpapalahaw nito ng iyak, doon sila kumilos. Pinuntahan nila ang bahay ni Moira, pero wala na doon ang babaeng naabutan nila ang magkapatid na Adong at Laila. Nasaan si Moira? Hindi po namin alam, Aling Donekla. Sa pilitan niya po kami pinaalis. Bakit ho? Ano po bang nangyari? Sinugod kami ng amalanhig ng nanay ninyo! Nakatakas ako na iwan dito si Moira! Ano ho? Uulitin ko Hindi mo narinig! Naiwan dito si Moira! Nakatakas lang ako! Kung ganon, nasan ho siya? Saan siya maaaring nagpunta? Kung alam ko ba, magtatanong ako sa'yo! Sa puntod ni Mercedes, doon siya maaaring dinala ng amalanhig. Sa puntod ni Mama? Kung gano'n, puntahan na natin siya, Kapitan! Baka nandun nga si Moira! Kaagad na nagsikilos ang mga tanod at sila Kapitan, kasunod ng mga taga-baryo at ang magkapatid na Laila at Adong. Isang grupo silang nagtungo sa puntod ni Mercedes. Pagkarating nila doon, ganun na lamang ang kanilang pagkabigla at takot nang makita ang hukay sa puntod ng kanilang ina. Nasa labas na ang kabaong ni Mercedes. Kaagad na pinabuksan ni Kapitan ang kabaong at tumambad sa kanila ang bangkay ni Mercedes. Nasa loob ang bangkay ni Mama. Oo nga, ate. Pero nasan si Tita Moira? Diyos ko! Moira! Narito siya sa hukay! Si Moira, nasa loob daw ng hukay. Dilat ang mata niya at parang puti na siya. Ate, natatakot na ako. Buong patay na siya at bali-bali lang katawan niya at nakadilat ang mga mata niya. Si Mama ba may gawa niyan? Hindi magagawa ni Mama yan, ate. Mabait si Mama. Hindi siya salbahe. Si Mang Selmo, siyang may gawa ng lahat ng ito. Binuhay niya si Mama gamit ang itim niyang kapangyarihan. Bumangon ka! Kaagad na kumalat ang pagkamatay ni Moira at ang pagkabuhay ni Mercedes bilang isang amalanhig. Napilitan ring umuwi si Manuel dahil sa nangyari. Ipinalibing nila si Moira dahil wala na itong mga malapit pang kamag-anak maliban sa kanila.
Nalaman din Manuel ang ginawa ni Moira sa kanyang mga anak. Kaya naman, labis-labis ang kanyang pagsisisi. Mga anak, patawarin niyo sana ako. Napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo bilang ama niyo. Sa kagustuhan ko, nababigyan kayo ng magandang buhay at ng isang tao na mag-aalaga sa inyo habang wala ako. Napasama pa kayo. Huwag niyo na pong isipin yun pa. Ayos na po yun. Ang mahalaga, namulat ka na sa katotohanan. Oo, Laila. Anak, patawarin niyo ako. Adong, anak. Papa, pinapatawad ko na po kayo. Yun tungkol nga pala dun sa sinasabi nilang amalanhig ng nanay niyo. Totoo ba talaga yun? Totoo yun, Papa. Nakita din po namin ang bangkay ni Mama na nabuhay. May hinala po kami ni Adong na dahil ho kay Mang Selmo, kaya naging isang amalanhig si Mama. Anong ibig mo sabihin? Isang beses po kasi, nakita niya kami ni Adong habang dinadalaw ang puntod ni Mama. Sabi niya ho, alam niya kung anong kalbaryong dinaranas namin sa kamay ni Tita Moira. Tutulungan niya raw ho kami. Isang beses dinasalan niya ang puntod ni Mama. Tapos, yun na po yung nangyari. Kung ganon, marahil totoo nga ang sabi-sabi na may sa demonyong matandang yun. Pa, pakiramdam ko ho tuloy. Kaming dahilan kung bakit namatay si Tita Moira. Mga anak, wala kayong kasalanan. Ang pumatay kay Moira ay hindi ang nanay niyo, kundi ang demonyo na bumuhay sa kanya. Pupunta tayo sa simbahan, ha? Papadasalan natin ang puntod ng mama mo. Opo, Papa. Katulad ng sinabi ni Manuel, pumunta nga sila sa simbahan. Kinausap ang pari ng kanilang parokya. Kaagad naman itong sumang-ayon at dumating ang araw ng pagpapadasal ay kinausap at nagkumpisal sila sa pari. Kasalanan ko po ba yun, Father? Wala kang kasalanan, anak. Ano man ang nangyari ay gawa ng mga alagad ng dilim, ng mga kaluluwang ligaw. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Mamuhay ka ng payapa. Ipatawad mo ang iyong sarili upang ikaw at ang iyong kapatid ay makamtan ang tunay na kapanatagan. Salamat po, Father. Tandaan mo sana ito, Laila. Ayon sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi ipaalam nyo sa Diyos ang lahat ng iyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil kay Kristo Jesus. Pagkatapos ng pag-uusap ni Laila at ng pari, nakaramdam siya ng tunay na kapanatagan. Tila may naglilinis na presensya sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal niya ng dalay, unti-unting gumagaan. Muling naging maayos ang relasyon niya sa kanyang ama. Humingi ito ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa at nangako na hinding-hindi na muling magpapabulag sa sinumang tao. Nang bumalik si Manuel sa abroad, naiwan sila magkapatid, sina Laila at Adong, upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, may pagkakaiba na. Naging mas matatag pa si Laila. Natapos niya ang kanyang pag-aaral, naging guro. Katulad ng kanyang yumaong ina, si Adong naman, lumaking mabuting bata. Palaging naaalala ang sakripisyo nila ng kanyang ate. Hindi na rin bumalik pa ang kanilang ina
bilang isang amalanhig matapos ang bendisyon at dasal ng mga pari at pastor sa puntod nito. Ang kaluluwa ni Mercedes nakahanap ng kapahingahan ayon sa mga kwento sa kanilang baryo. Baka ito raw ang dahilan kung bakit muling nabuhay si Mercedes at naging isang amalanhig upang ipagiganti ang kanyang mga anak at protektahan mula kay Moira. Sa kasamaan nito, sa puntod ng kanilang ina, tahimik na rin at payapa. Palagi nila itong binibisita, dala ang mga bulaklak at panalangin, at sa bawat pagdalaw ay nararamdaman nila ang presensya ng kapayapaan sa lugar. Samantala, ang matandang si Selmo naman, hindi na muling nakita pa. Ang kanyang bahay ay naiwang bakante na lang na tila sinadyang iwanan pagkatapos ng kanyang misyon. May mga nagsasabing nakita raw ito sa ibang bayan, tumutulong sa mga api at naaagrabyado. May mga nagsasabi naman na bumalik ito sa kadiliman kung saan nanggaling. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang ginawa ni Selmo ay nagdulot ng katarungan kahit sa paraang hindi inaasahan. At sa puso ni Laila, kahit nakatatakot pa ang nangyari, nagpapasalamat pa rin sila dahil sa huli, nakamit nila ang kalayaan mula sa mga taong nang aapi sa kanila. Sa mga pangyayaring ito sa kanilang buhay, dala-dala nila habang buhay na ang kasamaan ay mananatiling nakatago at ang hustisya ay darating sa tamang panahon at ang pag-ibig ng isang ina ay walang hanggan kahit lampas pa sa kamatayan. Ito pong muli si Dark Shadow. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligdaang mag-like, mag-share, at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Shoutout time! Maraming salamat po kay Ma'am Josie. Thank you Dark Shadow sa story. Shoutout din kay Denden Guanzon, Melro Sigalvez, Mikey Lee Motovlog, It's Me Bicolana, Ami Gonzaga, Arlene Alvader, Alfred Alano, Rose Juba, Lucina Labesto, Daiben, Lilian Cabatas, Fredeline Dilmundo, at sa lahat po ng aming mga subscriber at lahat po ng aming mga channel members, kami po ay buong pusong nagpapasalamat. Maraming salamat po kay Ma'am Lovely Plaza, Luza Castro o Luza Claro, Kent YouTube channel, Miss Almira, Marvin Munoz, Japina Kid Channel, Midnight Blue, Apple May Tanuaco, Karen Clemente, Tony Boy at Jenny Villanueva. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng mga naging subscriber namin, lahat po ng mga naging members namin. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas and Happy New Year.